Bell Resort kung saan napaka-usok, napaka-alikabok. Maraming mga kabataan ang hindi makalingalan dahil sa usok at alikabok na ating dinadaranan. At ang iba ay sinakay na sa ambulansya. Walang kain-kain, tas nang lalakad. Layo ng lalakarin nila. Diyos ko. Paano ba nangyari? First po, nagpa-meeting yung mga profs sa amin na kailangan sumama lahat ng mga students sa Bataan, no? Inobliga? Yes. Okay. Kapag hindi daw sumama, maraming mga sinasabi ang prof na sinasabi nila na ibabagsak, wala kang project na ganito, bababa ka sa ganito. Mm-hmm. And kaya sinasabi pa ng iba na kapag di ka sumama, babayaran mo pa rin yung 900 pesos na balance. Okay. Kaya sa pilitan na pinasasama yung mga students. So ginipit nila kami na sumama. Pangalawa, may mga waiver po na binigay sa amin na hindi po nasunod yung time na nakaloob sa waiver. Ano pinirmahan niyo po yung waiver? Yes, pinirmahan na. Obligado kayo kasi namimilit sila eh. Actually sir, yung waiver po kasi ang nakalagay doon. By 9 to 10 makakauwi na po kami ng mga bahay namin. Pero by 9 to 10 po, nasa gitna po kami ng kawalan sa Hermosa, Bataan po. Naglalakad po. Tapos yung iba uhaw na uhaw po sa amin. Ano bang kapalit po ng 900 pesos na ibinigay niyo sa school? Yun po yung sa 900 pesos po. Yung 500 po doon, yung sa transpo namin. Okay. And then yung 400 pesos yun para sa entrance ng resort. Pero ang nakakatuwa dito kasi yung ticket namin na ganito is hindi naman nila kinuha. Paano kung may mga armadong mga iba, mga outsiders na sumama? Di kawawa kami. For example, sa bus. Hindi naman nila kinuha yung mga ticket sa bus. So anybody pwedeng sumakay? Yes po. So ano po itong naglakad daw po kayo ng pagkalayo-layo mula sa papuntang resort, mula sa pinagparkingan ng bus? To be honest, sa mga ibang mga students, talaga naglakad sila ng 4 kilometers o ilang mga oras. Mga 4 kilometers po. 4 kilometers, no? So, naghahanap sila ng mga bus kasi paglabas namin ng mga resort is wala pong mga bus na nakaano. So, may mga nauna naman mga bus. Bakit po 4 kilometers? Kasi yung bus hindi makapag-park sa resort? Kitid po yung daanan. Makitid. Kaya yung ibang mga bus is naka-park sa ibang mga barangay po. Yung iba po na stuck po sa National Highway kasi ilang daan din po mga buses po yun. And then po, Senator, strategically po talaga yung mga buses hindi na po makapasok po sa venue. Iba-iba po kasi ng arriving time po between students po ng iba't ibang mga department. So, for example po, yung iba nakabiyahe po ng ng mga 3 o'clock ng madaling araw, nakakaabot na po doon ng 5 or 6. Pero may iba pa po na Saan po itong resort? Sa Hermosa, Bataan po. Hermosa, Bataan. Yes po. And then po, may iba pong mga buses po na inaabot na po ng tanghali, and since hindi na po makapasok po sa pinaka-venue po, is yung mga students din po, kailangan din pong maglakad po papunta po sa mismong venue. Nakita ko po dun sa video na mausok at nagreklamo, inuubo at meron pang dumating na ambulansya at sinakay doon yung isa mga estudyante. Ano po nangyari doon? Yung mga nahimatay na mga students, marami po kami mga videos po na kinolek namin online. May kasama ko kayo mga teachers? Marami po. Marami po. Okay, pero sila naglakad din? Yung mga teachers po kasi yung karamihan po is nauna nang umuwi kasi sumama sila sa mga bus. So may mga students silang kasama. Pero nauna na silang umuwi. Pero yung sa amin kasi sa department namin, iniwan kami lang ng mga students. So walang nagbantay sa amin. Walang nag-organize sa amin mga students. So iniwan lang kayo dyan at bahala na kayo sa buhay nyo. Ito mga teachers ninyo, nagsiuwian na. Yung iba po. Yung may iba po kasi mga professors po, mga instructors din po na sinamahan din po naman yung mga students po. Kahit hindi na po nila kakilala po yung mga students, ganyan. Sinama na lang din po nila kasi nga po. Ilan po kayo lahat estudyante na? 27,000. Sa resort? Yes Plus po, opo. Estimated pa lang po. Paano magkasya sa isang resort? To be honest, yung resort po talaga, malaki naman siya. Ang problem lang, kulang ng mga facilities tsaka ng mga pagsisilungan ng mga students, no? Apo. Actually, hindi lang naman po college student yung nandun sa resort. Senior high din po ng school namin nandoon din Yun po. mga kawawa yun, mga bata pa yun. 27,000
Hindi magkakasya po to kahit anong resort. I don't Hindi think po so. talaga eh. Sa ganyan pong size, Senator, sana sa ano na lang po talaga, sa sports complex po kakasya po yan, pero hindi po talaga kaya ng resort po doon. Siyempre, ano dapat balak yung mag-overnight kayo roon? No po. Hindi Isang po. araw lang Actually, po hindi talaga siya. Isang araw lang. Apa. Maghapon lang po. Magandang hapon po, Attorney Haro. Magandang tanghali po, magandang hapon, Senator Tulfo, at sa mga nakikinig po ng inyong programa. Opo, ma'am. Ma'am, aware po kayo dito sa nangyari? Sa mga estudyante ng ano? We were Besting? made aware po last Monday lang po, Senator, because yun na nga po, lumabas siya sa social media. And then yun na nga po, as soon as we got information about that po, this was discussed na rin po sa Commission and Bank po ng Commission. Kasi tingnan din po namin, before po kasi usually mag-conduct ang isang eskwelahan ng, yung katulad po ng ganyan, ng off-campus activities, kailangan po may mga sinasubmit po na application po or dokumento sa CHED. And nung chinek po namin yung records po namin, wala pong submission ang BestLink. Kaya naman agad-agad po nag-issue po kami ng SHOCOS against BestLink. Okay. Kailan po kayo nag-issue ng SHOCOS order, ma'am? Issuean po nung Monday, kahapon po yata or kanina po na-receive na po ng BestLink. Okay. Pakiulit-ulit, ma'am. Bakit po sila na-issue ng SHOCOS order? Base po sa records ng aming regional office ay wala po silang submission ng mga dokumento para suporta po sa kanilang off-campus activities. Right. Okay. So, nag-issue ka ng SHOCOS order, babalik sa inyo yung SHOCOS order, magpapaliwanag sila, Opo. and kung lumitaw na talagang dapat hindi sila nagpa-event dahil hindi po nakapag-submit ng mga required documents, ano po yung parusa, ma'am, Opo. attorney? Yung usual, sa aming pong guidelines, may mga several sanctions po na pwedeng ma-impose. Gaya naman po ng hindi na sila po pwedeng magkaroon ng off-campus activities for a certain period of time. May mga iba pa pong po pwede naming magawa, ma-impose po na sanctions po according to the severity of what we found out po in our investigation. At ang nakapikon pa dito, attorney, yung bang pag hindi ka sumama, magbayad ka na 900. Pag sumama ka, magbayad ka na 900. Regardless. At kapag hindi ka sumama, nagbayad ka na 900, mababa yung grades mo. Hindi po Good po. pwede na requirement ang pagsama sa isang off-campus activities. Kailangan may alternative po. Umiling po kayo. Sa amin po kasi sa department namin, talagang nire-record nila kasi ibabagsak daw talaga nila yung mga students. So kahit pumasok ka ng everyday o 3 times a week kami, kahit pumasok ka, ipasa mo lahat ng mga quizzes, exams, pero kung hindi ka sumama, ibabagsak ka ng prof. So depende po talaga sa prof yan. Kayo po. Yung sa amin naman po actually kasi nagsabi po yung prof namin na required po yung aming pagsama sa bataan. So meron po kasi kami mga classmate na working student. Syempre mahirap naman po mag-leave sa trabaho. Kaya napilitan na lang po silang bayaran yung 900 para at least masulat po sila sa sasama kahit hindi naman po sila sasama para makapagtrabaho po. Okay. Attorney Haro, Apo. kailan niyo po ina-expect yung pagkatanggap ng SHOCOS order? Opo. Sa estimate po namin at base na rin po sa binigay po naming panahon sa kanila para sila ay sumagot, by Monday po ay dapat may sagot na sila. Kung wala man silang sagot po, meron o wala silang sagot, we will act po doon sa mga complaints po na natanggap namin at base po sa records po ng aming ng CHED kung meron po talaga, kung nagko-comply po sila sa aming guidelines. Is this the first time, ma'am, na nakarating sa inyo itong ganitong klaseng problema from BestLink? Noong 2017 po, ay nag-conduct na rin po sila ng isang off-campus activities na unfortunately which led to a very unfortunate incident as well. If you remember, Senator Tulfo, ito po yung nagkaroon ng aksidente, vehicular accident na nag-cause ng death and injuries to some. So, wala po silang submit ng mga dokumento para dun sa off-campus activity, hindi po sila nag-comply. So, ano po naging parusa sa BestLink at that time, nung 2017? Nung 2017 po, medyo iba pa po yung guidelines po noon. Kaya nga po, nitong pagkatapos po ng insidente na yun, we made sure na we'll be stricter sana sa off-campus activities po.
Naparusahan ho ba? Na-sanction ho ba yung Bestlink? Ang sanction po kasi noong time po na yun, sa commission, of course, ano pa po, ang mga estudyante pwede pa rin mag-institute ng kanilang criminal action, ay hindi sila pwedeng mag-conduct ng off-campus activities for a certain period of time. Sorry ma'am. Sabi nyo, 2017, nag-off-campus activity sila, nagkaroon ng off-campus activity na hindi compliant doon sa required na mga dokumento i-submit bago nyo aprobahan. Tapos may namatay pa ata. May namatay. Ano nga po yung pinataw niyong parusa o sanction? Wala bang parusa, fine, o suspindihin mo muna namin ang inyong lisensya, yung inyong permit, etc.? Opo. Yun nga po, sinuspindi po ang kanilang pagkukonduct ng off-campus. Ibig sabihin, binawalan po sila na makapag-conduct ng off-campus activities for a certain period of time. Hindi ko lang ma-remember ngayon kung gaano katagal. Yun po yung naging parusa po sa kanila. Aside pa po, kasi yung mga criminal naman po ay, yun nga, yung mga hindi niyo po, wala po bang mga fine? Multa? Nung time po kasi na yun, Senator, wala pong nakalagay na fine as sanctions. Kaya hindi po nakapag-impose ng ganoong sanction po ang komisyon. Kaya nga po, ang isa po sa mga tiningnan ay baguhin din ang aming guidelines to make sure that we will be stricter para sa mga ganitong sitwasyon na po. Yan po sana, na mas maging stricto na. So, matigas talaga ang ulo nitong Bestlink, ma'am, lumilitaw. Kasi noong 2017, may ginawa silang hindi tama, mali. Ngayon, ito na naman, 2025, gumawa na naman sila ng hindi tama, mali. Paulit-ulit na lang po, parang recidivist, kung tawagin po, attorney. Opo. Kaya nga po, that would be taken into consideration po ng komisyon when they decide po after the lapse of the show cause order po natin. Okay. So ano po may advice nyo dito sa mga estudyante? Alam nyo na po, siguro yung nangyari ngayon, ano? Attorney, ano po may advice nyo sa kanila? Actually, yung mga, some of the things that they have mentioned, nakarating na po yan sa komisyon, if they have other things po that they would like to manifest as well po. Actually, nag-invite din po kami ng mga estudyante sa aming regional office para sa ganun, kung may mga reklamo pa po sila sa Bestlink ay ma-air din po nila. We had an invitation to them as well din po, Senator. Para kung may mga idadagdag pa po sila sa kanilang mga reklamo, we could add that in our consideration. Attorney Garrett. Yes, Senator, maganda. Mag-hearing nga tayo, mag-submit nga kayo ng resolution today para mahabol natin ito sa Wednesday before recess. Itong kabalastugan ng Bestlink. Okay po, Senator. We will try to engage with the Committee on Higher Education para po masilip natin kung ano yung mga responsibilities na pwede nating ipasagot sa kanila, especially considering that in 2017, I think 15 deaths na nangyari. Now in 2025, years na meron na naman silang incident. Let's investigate, Senator, up to what capacity ba? Ano ba ang tolerance ng ating CHED? Why do they keep Bestlink still operational? Kung ganito naman pala sila magpa-out-of-school activity. We will engage with the committee, Sen, para mahiring agad natin. Attorney Haro, matindi yung violation, yung ginawa ng Bestlink at that time. Ngayon, pinayagan niyo pa sila mag-operate, inulit nila yung kanilang dating pagkakamali. Meron mo bang nag-file na criminal case against Bestlink dahil dun sa 2017 incident, Attorney Haro? Hindi ko lang po alam sa ngayon. Kasi po yung pag-criminal action po ay nasa na po, kumbaga sa mga estudyante na po yun o sa mga pamilya po ng nasaktan o namatayan po. Okay. Sorry po, Attorney Madam. Apa. Noong 2017, meron silang violation at meron namatay. As a result of that violation, sabi nyo, sinabihan lang yung Bestlink, huwag nyo na ulitin. Hindi na namin kayo papayagan na mag-off-campus activity. Dilargahan nyo, inulit nyo ulit na payagan after a few years. Nangyari naman ngayon. So, ibig sabihin, ma'am, ang maging sanction nila is pagsasabihan ulit sila? Hindi po gano'n ang parang pinalo nyo na yung kamay nila na huwag na ulitin? Apo. One of the possible sanctions ay, yun nga, suspension of off-campus activities. There are other sanctions po that may be... And what are those others? Ma'am, kasi mga estudyante, kinawawa talaga ng husto. What other sanctions bukod doon sa, hoy, hindi ko namin kayo payagan ng off-campus activity. On top of that, ano pa? Opo. But sa aming pong guidelines, ang dinagdag po na sanctions ay one,
posible ring magkaroon ng refund sa mga estudyante kung sakali po, at ganun din po ay downgrading of their permit or revocation of their permit. Yun po yung mga nadagdag po Ay, na salamat. posibleng sanctions po sa institution. That's music to our ears. So, ma'am, i-refund po yung up to the last centavo na naibigay ng mga estudyante sa eskwelahan. Di ba sabi Yun mo po ang- possible refund? Apa, Don't make it possible. sanction po. Make it na talagang mangyayaring magkakaroon sila ng refund po. Yun po ang i-discuss po sa Commission and Bank po, at sila po ang magpapataw po ng kaukulang sanction po against Opo, opo. it. Attorney Garrett, anong criminal case ang pwede maisampa na kaso laban dito sa BestLink? In this case po, Senator, it would look like negligence po ang ginawa ng BestLink. No? So we will see if it's in a kung criminal ba ang degree ng kanilang negligence which resulted into the commission of a crime. Dito po, if we see that there are students who suffered injuries from the outside activity, baka pwedeng reckless imprudence resulting into physical injuries against the head of BestLink for his negligence, no, to ensure the safety of his students. Failing that, Senator, there's always quasi-delics ang tinatawag natin, yung damages under our civil code. Isang school is responsible for the safety and well-being of its students. Dito, I think it's very clear that they did not exercise the proper diligence. So they can choose from both or actually file both cases po, Senator, criminal and civil. Okay, yung pagbabanta sa mga estudyante na kapag hindi kayo sama, ibabagsak ka namin. Ayun po, Senator, that's a violation po ng CHED, administrative orders po, Senator, especially if they do not provide for alternative activities para hindi po mag-suffer ang kanilang grades. Hindi ba pwedeng pangingikil? Kasi pag hindi ka nagbayad ng 900, para nangingikil eh. Pag hindi ka nagbayad ng 900, ibabagsak ka namin. We can force the issue into kapag talagang nakita natin that there is coercion on the part of the school. We will look into filing something po under the crimes of coercion kung gaano ba kalala ang penalty na sinasampa sa kanila. Especially, Senator, kapag may student dyan na make or break, ikakabagsak niya ang hindi niya pagsama. Maybe we can file it then, sir. Yun nga, pag hindi ka sumama, babagsak ka. So yung mga estudyante, napipilitang sumama, masama ang loob. O, kasuhan natin ito sa NBI. Mag-hearing po kami nito, invite namin kayo kung okay lang po sa inyo. Tawagan natin, i-invite yung CHED, tapos i-invite po namin yung BestLink. Kayo po yung mga resource persons namin. Yes, sir. Isa lang din po sa i-brought up namin, bukod po kasi sa gusto ng CHED na mag-speak up po kami, ganyan, sabihin po yung mga reklamo namin, natatakot din po yung mga estudyante to show up, to speak up po sa mga gusto nilang sabihin. Kasi po, yung mga professor po nag-chat sa group chat namin na kapag may mga tao daw po na nagpo-post o kaya nagre-reklamo po about sa issue, ipinapalista daw po ng department. Pinapalista para saan? Ayan po, Okay. Marami po yan. Then po, Senator, may mga recent posts po mismo from BestLink College of the Philippines. Bibigyan ng sanction daw po. Opo. Nasabi po nila na hindi po totoo yung mga nahimatay po sa Bataan. So, sorry po, hindi po naka-green screen yung mga nahimatay. Hindi po green screen yung mga naglalakad. Totoo po yung nangyari. Wala pong walang tayo ng kasinungalingan video. doon. Kitang-kita Totoo po yun. Naranasan po namin yun doon, Senator. May mga friends po ako na nag-struggle sa health nila. May ilan po na na-trauma. Iba po nagbe-breakdown na lang po doon. So, hindi po namin matanggap po talaga yung nangyari. Hiningi po namin yung accountability lang po and sana po magkaroon po ng reforma kasi hindi po to patas and hindi po to pro-student as how they, as kung ano yung ini-impose po nila. And yun lang din po, aside po sa sanction na ibibigay nila, kakasuhan daw din po nila yung mga estudyante na magrereklamo. Kaya po, kami lang po yung nandito ngayon. Yung iba po kasi, nagchat-chat na lang sa amin na sana po ipaglaban nyo kami, kanyan. Okay. Attorney Haro. Yes, Senator. Okay, anong kaso pwedeng mai-file dito sa eskwelahan na binabanta niyo mga estudyante sa social media? Siguro, Senator, kasi sa amin, administrative component ang sa amin. But may mga as I've mentioned po, nag-invite kami ng other students as well. So actually, may mga nakuha na rin naman po kami na mga statements that will be brought po to the commission po. Yung mga lahat po nang na-mention ay i-mention din po namin sa CEB para po sa pag-decide po what sanctions, if any, will be
imposed upon the institution ay na-take into account din po ang mga statements po na binigay po ng ating mga estudyante. Kasi sabi ko nga po, may mga nakuha na rin naman po kami na statement. Siguro po. Anyway, iano ko yung sa hearing, lilitaw po yung Attorney Aro. Kansilahin na po yung permit to operate itong eskwelahan na ito. 2 beses na po naggawa ng matinding violation. Hindi lang basta-basta na magaan na violation. Napakatindi na violation ang ginawa. May namatay na mga estudyante, may mga nag-suffer. Kinawawa po yung mga estudyante itong recently. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Okay. May mga screenshot ang mga estudyante rito Yes. na pinagbabantaan sila ng kanilang mga professor. Tinatakot. Yes po. May kaso ba doon na pwede may file? Again, Senator, we will look into the messages. Baka pwede siyang pumasok sa light coercions natin or other kinds of coercion natin under our revised penal code because they are being prohibited from doing what is essentially a legal act of filing a case. No? If they are really aggrieved, Senator, they have all the right to file that case. So kapag sinasabihan sila na under threat of dismissal siguro or under threat of kakasuhan namin kayo, wag kayo magpa-file against us, then baka po pumasok doon sa other coercions natin. Okay. Meron po kayong pangalan ng mga professor. Patawag natin yung mga nagbabanta. May pangalan po kayo noon. Actually, sir, natatakot din po kasi talaga yung mga student na magbigay ng name po ng mga professor. Huwag kayo matakot pang ganito po. So, Attorney Garrett, Yes po, Senator. mahabol ba natin sa Wednesday itong hearing? We will file the resolution, Senator. And Today? then baka Mag-file tayo Thursday today? po tayo, Senator. Yes po, we will contact the committee agad po. But it still has to be referred to the committee on Monday and then we will send out the notices for a hearing possibly latest Thursday, Senator. Thursday. O sige. Yes po. Okay. So, ganito po magpapatawag tayo ng hearing sa Senado, mag-investigate. Invite ko po kayo as resource person. Bigyan silang talokbong kasi ano magpakita. Okay lang naman yun. Allowed naman yun doon. And then, papatawag po namin yung best link, yung mga may-ari, yung mga professor, yung nasa screenshot na professor nagbabanta. Patatawag natin yung CHED. Kasama na siguro ng NBI para tingnan kung meron bang pwedeng may kasong kriminal. Right there and then. Salamat po sa inyo, Attorney Cinderella Filipina Haro, CHED Executive Director. Madam, maraming salamat po, Madam Attorney. Opo, thank you po, Senator. Sa Webes po, magkita-kita tayo. Susunduin namin po kayo. Kami na pong balas sa pamasahe back and forth para masiguro kayo po makapunta doon. And then kung natatakot po kayo, bigyan namin kayo ng security. Salamat po sa tiwala. Salamat sa pagpunta mo. Thank you so much. Salamat po, Senator.